Si Kaya ay isang batang nakatira sa modernong Japan na sa unang tingin ay parang ordinaryong estudyante lang sa kindergarten. Pero ang totoo, malayo siya sa karaniwang bata. May kakayahan siyang makakita ng mga supernatural na nilalang na palihim na umiikot sa paligid nila. Dahil dito, madalas siyang mapagkamalang pasaway at laging gumagawa ng gulo. Maraming guro ang hindi kinaya ang kakaibang ugali niya at tuluyang nag-resign. Sa huli, kumuha ang paaralan ng bagong guro na si Chai. Puno siya ng sigla at excited sa bago niyang trabaho. Pero wala siyang ideya na mag-iiba ang takbo ng buhay niya sa sandaling masangkot siya kay Kaya. Ilang linggo na mula nang magsimulang magturo si Chai at tulad ng nakasanayan tuwing tanghali, pinapayagan ng mga bata na maglaro sa labas para makapag-ehersisyo. Habang masayang naglalaro ang ilan sa swing, may isang supernatural na nilalang ang tila na istorbo at biglang itinulak ang isang bata mula sa inuupuan nito na parang balak siyang saktan ng malubha. Buti na lang at hindi ganoon kalala ang tinamo ng bata. Umiyak siya, dahilan para mapalingon si Chai. Agad niya itong binuhat at dinala sa loob, saka nilagyan ng cold compress ang ulo. Medyo nababahala si Chai at sinabi sa kapwa niya guro na baka kailangan ng limitahan ang paggamit ng swing dahil panglimang insidente na iyon ngayong linggo. Ngunit ang girong may asul na buhok ay kumalma lang at sinabing normal lang sa mga bata ang magkaroon ng galos at pasak kapag naglalaro, kaya huwag daw masyadong mag-alala. Hindi lubos na kumbinsido si Chai. Bago pa siya makasagot, may narinig siyang ingay mula sa playground kaya dali-dali siyang lumabas para tingnan ang nangyayari. Sinalubong siya ng ilang bata at sinabing nakikipag-away na naman si Kaya. Lumalabas na may batang lalaki na dapat susunod na gagamit ng swing dahil pumili siya, pero hinaranggan siya ni Kaya at mariing sinabi na hindi niya ito papayagang sumakay. Ipinaglaban ng bata na siya na ang turno, pero tinitigan siya ni Kaya ng walang emosyon at sinabing wala siyang pakialam at hindi talaga siya papayag. Agad na magitan si Chai at pinagsabihan si Kaya na hindi pwedeng angkinin ang swing at pagbawalan ng iba. Nagtampo si Kaya at yumuko. Samantala, nag-uusap ang ibang guro na si Chai ang naatasang personal na magbantay kay Kaya dahil siya ang itinuturing na problem child ng klase. Iniisip nila kung kakayanin ba niya, lalo na't ang dalawang naunang guro ay sumuko na. Dahan-dahang hinawakan ni Chai ang mukha ni Kaya at pakiusap na huwag itong umiwas ng tingin at subukang unawain ang sinasabi niya. Ngunit bigla na lang tumakbo si Kaya, iniiwasan ng komprontasyon. Naisip ni Chai kung magagawa ba niyang maunawaan at mapangasiwaan si Kaya, pero nagpasya siyang hindi basta susuko at hinabol ito. Samantala, napansin ng batang lalaki na bakante na ang swing. Mabilis siyang umupo at tinawag ang kaibigan para itulak siya. Biglang may lumitaw na madilim at aninong kamay sa likuran niya at marahang itinulak siya. Natawa pa siya at hiniling na mas lakasan pa ang tulak. Ngunit unti-unting ipinakita ng anino ang tunay nitong intensyon at itinulak siya ng mas mataas kaysa sa dapat. Ang tawa ng bata ay napalitan ng matinding takot nang mapagtanto niyang wala palang totoong taong nagtutulak sa kanya. Habang unti-unting nagpapakita ang nilalang, nagmakaawa ang bata na itigil na ang pagtulak dahil ayaw na niya, pero hindi ito nakinig at lalo pa siyang itinulak ng mas mataas. Napaiyak ang bata at sumisigaw ng tulong. Takot na baka mahulog siya mula sa swing. Sa mismong sandaling itutulak na siya ng anino pababa mula sa napakataas na punto, biglang sumulpot si Kaya at mahigpit na hinawakan ng mga kadena ng swing. Bigla itong huminto kaya nahulog ang bata mula sa upuan, pero dahil kay Kaya, mula lang siya sa mababang taas bumagsak at hindi nasaktan. Pagtingala niya, nakita niya si Kaya na nakatitig sa kanya ng seryoso at malamig ang tingin, saka sinabing umalis muna siya dahil siya naman ang maglalaro. Galit na tinanong ng bata kung siya ba ang nagtulak sa kanya at sinabing napakasama niya dahil halos ikapahamak niya iyon. Pero tila walang pakialam si Kaya. Umupo siya sa swing at inutusan ng anino na itulak siya. Biglang umindayog ang swing, pataas ng pataas sa bawat pag-abante. Doon na napansin ng bata na may mali, walang tao sa likod ni Kaya. Kung ganoon, sino ang nagtutulak? Habang lalo pang tumataas si Kaya, inuutusan pa niya ang anino na mas lakasan. Maya-maya, may mga hugis kamay na marka na lumitaw sa likod niya habang tila itinutulak siya paitaas, halos abutin ang langit. Doon na patunayan na mali ang hinala ng mga guro. Hindi kapabayaan o kakulaitan ng mga bata ang dahilan ng mga aksidente. Ang may sala ay isang nilalang na hindi taga-mundong ito. Isa itong halimaw mula sa underworld na naghihintay ng mga batang sasakay sa swing para maitulak sila diretso sa nakabukang bibig nito. Pero sa pagkakataong ito, minalas ang espiritu. Ang nabiktima niya ay si Kaya, isang napakalakas na psychic. Sa sandaling itinulak siya papunta sa bunganga ng demonyo, agad siyang nagkamay at sinuntok ito ng buong lakas, tuluyang winasak ang nilalang. Nang maglaho ang espiritu, biglang naging payapa ang paligid. Inabot ni Kaya ang kamay niya sa batang lalaki at tinanong kung gusto pa ba nitong mag-swing.
Pero sa halip na sumagot, tumakbo ang bata palayo at tinawag siyang weirdo, sinabing natatakot siya rito. Tahimik na bumalik si Kaya sa swing, malungkot na bamulong na hindi siya kakaiba, gusto lang naman niyang maging ligtas ang bata. Lingid sa kanya, nasaksihan ni Chai ang lahat. Nakatayo siya roon, nanginginig at hindi makapaniwala sa nakita niya. Ilang araw ang lumipas matapos ang insidenteng iyon. Isang umaga, nakatanggap ang gurong si Mizo ng tawag mula sa isang magulang na may lagnat ang anak nito at hindi muna papasok. Ikinwento ito ni Mizo kay Chai at napaisip siya kung simpleng sipon lang ba iyon. Biglang may narinig siyang sigawan kaya dali-dali siyang tumakbo at nakita si Kaya na nakikipag-agawan ng libro sa isa pang bata. Inagaw ni Chai ang libro at sinubukang pakawalan si Kaya, pinagsasabihan itong hayaan ding makapagbasa ang iba. Pero kapit na kapit si Kaya, parang kuhol na ayaw bumitaw. Sa huli, sumuko na ang kabilang bata at lumayo, sinabihan si Kaya na masama siyang tao at hindi na siya kaibigan. Pagod na napabuntong hininga si Chai at tinanong si Kaya kung ganoon ba niya kagustang basahin ang libro. Ngunit laking gulat niya nang mapansing wala na si Kaya. Nakahandusay ang libro sa sahig habang napabuntong hininga si Chai at sinabihan si Mizo na hindi niya talaga maintindihan ang iniisip ni Kaya. Pinakalma siya ni Mizo at sinabing huwag masyadong mag-alala dahil sa edad na iyon. Normal lang na medyo maging masungit ang ilang bata at kadalasan ay lumilipas din. Pinulot ni Chai ang libro at napaisip kung ganoon lang ba talaga kasimple ang lahat. Napansin niyang simula nang mangyari ang insidente sa swing, naging tahimik ang lahat. Naalala niya kung paano hinarap ni Kaya ang halimaw at mula noon, wala nang batang nasaktan sa swing. Pumasok sa isip niya na baka nga may kinalaman ng nilalang sa mga aksidente at baka alam iyon ni Kaya noon pa. Pero agad niyang inalis ang ideyang iyon. Kinumbinsi ang sarili na pagod lang siya at baka guni-guni lang ang lahat ng nakita niya. Wala namang mga halimaw o demonyo sa mundong ito, hindi ba? Binuksan niya ang librong hawak at nadiskubre niyang may tape ang isang pahina para hindi ito mabuksan. Nagtaka siya kung bakit may gagawa ng ganoon. Hindi niya alam na ang batang may lagnat ngayon ay binabasa ang librong iyon kahapon at may kung anong lumabas mula sa pahinang iyon at umatake sa kanya. Nagpa siya si Chai na hanapin si Kaya. Pagbukas niya ng isang silid, nakita niya si Kaya na nakaupo sa mesa, may hawak na libro at naglalagay ng tape sa ilang pahina. Pinatigil niya ito, pero mas lalo pang nagmadali si Kaya na tapalan ng mga pahina. Sa wakas, napigilan din siya ni Chai at inutusan na dalhin ang lahat ng librong nilagyan niya ng tape. Nahihiyang nagdala si Kaya ng sandamakmak na libro at sinabing hindi dapat buksan ang mga iyon. Lalong nalito si Chai at tinanong kung bakit pero hindi sumagot si Kaya at basta na lang umalis na tila pagod na pagod. Napaisip si Chai kung maiintindihan pa ba niya ang batang ito bago siya bumalik sa trabaho. Pagsapit ng gabi, nakauwi na ang lahat ng bata kasama ang kanilang mga magulang. Naiwan si Chai sa silid-aralan, nakaupo sa mesa at nakatitig sa tambak ng mga librong tinapalan ni Kaya. Aalisin na sana niya ang mga tape nang maalala niya ang babala ni Kaya na huwag iyong buksan. Pero binaliwala niya iyon at sinimulang tanggalin ang tape. Ang unang librong nabuksan niya ay mukhang isang masayang playbook kaya napangiti pa siya at binuklat ito dahil sa nostalgia. Ngunit nang marating niya ang pahinang dati ng tinapala ni Kaya, biglang may madilim at nakakakilabot na presensyang lumabas mula rito. Sa takot, naihagis ni Chai ang libro at hindi maunawaan ang nangyari. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang bangungot. Isang maitim na multo na natatakpan ng mukha ang unti-unting lumabas mula sa pahina at naglakad papalapit sa kanya. Paralisado sa takot si Chai, gusto niyang sumigaw pero walang tunog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Biglang sumugod ang nilalang at ipinakita ang malademonyong mukha nito. Pero bago pa siya masaktan, biglang sumulpot si Kaya at malakas na hinampas sa ulo ang multo gamit ang isang libro. Pilit na hinanap ni Chai ang boses niya habang unti-unting naglaho ang aspekto sa silid. Mahinang sinabi ni Kaya na iyon ang dahilan kung bakit pinagbawalan niya itong buksan ang mga libro. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Chai si Kaya at tinanong kung alam na ba niya na may lalabas na ganoon kapag binuksan ang libro. Tahimik na tumango si Kaya. Doon tuluyang na-realize ni Chai na tama ang hinala niya, hindi guni-guni ang lahat. Hindi siya niloloko ng mga mata niya. Matagal nang ginagawa ni Kaya ang lahat para protektahan ng mga bata sa kindergarten laban sa mga halimaw na hindi nakikita ng iba. Tinanong niya si Kaya kung kailan nagsimula ang lahat. Pero bago pa makasagot si Kaya, may isang staff na tumawag sa kanya pabalik sa waiting room dahil may ginagawa pa raw si Chai. Bago umalis, itinuro ni Kaya ang iba pang libro at sinabing infected din ang mga iyon ng parehong espektro. Dahil dito, nagpa siya si Chai na huwag na mag-risk at palihim na itapon ang mga libro. Pero sa lahat ng pwedeng pagtaguan, sa mismong harap pa ng gate ng paaralan niya itinambak ang mga ito, kitang-kita ng lahat.
Ilang minuto lang, napulot iyon ng principal na nanghinayang sa sayang na mga libro at nagdesisyong i-donate ang mga ito sa isang bookstore. Kinabukasan, naghahanda si Kaya papasok kasama ang kanyang ama na nagrereklamong mabigat ang pakiramdam ng ulo niya. Tumingala si Kaya at nakita ang isang demonyong nakadagan sa kanya. Marahan lang niyang hinawakan ng ulo ng ama at agad na naglaho ang nilalang. Biglang gama ang pakiramdam nito. Sa daan papuntang paaralan, napansin ni Kaya ang napakaraming halimaw na naghahanap ng mabibiktima, pero binaliwala niya ang mga ito at dumiretso sa klase. Sa unang period pa lang, may batang lalaki na natrap sa isang cubicle ng banyo, umiiyak at sumisigaw ng tulong hanggang sa mailabas siya ni Chai. Para makasiguro, ipinasara niya ang stall at sinabing huwag munang gamitin. Tahimik na binabantayan ni Kaya ang cubicle nang may isang batang babae ang nagmamadaling pumasok, sinasabing wala ng bakanteng stall. Pinagsabihan siya ni Kaya na huwag doon, pero hindi siya pinansin. Pagkatapos nitong pumasok, sinubukan niyang buksan ang pinto pero hindi na ito mabuksan. Naiyak siya at humingi ng tulong, ngunit walang sumasagot. Sa likod niya, unti-unting lumitaw ang isang halimaw na handa siyang lamunin. Sa huling sandali, binuksan ni Kaya ang pinto at sinabing tumakbo na agad. Nang makaalis ang bata, pumasok si Kaya at marahas na itinulak ang halimaw pabalik sa inidoro saka ito finlush pababa, ibinalik sa kailaliman kung saan ito nanggaling. Sa malas, dumating si Mizo at ang nakita lang niya ay ang nagkalat at sirang banyo. Galit niyang pinagsabihan si Kaya kung bakit niya ginawa iyon. Nanahimik si Kaya, takot na baka kapag sinabi niya ang totoo ay tawagin din siyang baliw. Buti na lang at dumating si Chai at Anoko ang kasalanan, sinabing siya ang may kagagawan habang sinusubukang ayusin ang stall. Dahil doon, naparusahan siyang maglinis ng banyo. Nagulat si Kaya at tinanong kung bakit siya ipinagtanggol. Mas lalo siyang nagulat nang sabihin ni Chai na naniniwala siya sa kanya at alam niyang pinoprotektahan niya ang mga bata. Kaya naman gagawin din ni Chai ang parte niya, ang protektahan si Kaya. Ito ang unang pagkakataon na may kumilala sa ginagawa ni Kaya. Maya-maya, dumating din ang batang natrap sa stall at humingi ng tawad. Noong una ay soplada pa si Kaya, pero nang magpasalamat ito ng taos-puso, tuluyan niya rin itong pinatawad. Kinagabihan, umuwi si Kaya kasama ang kanyang ama at agad na umakyat para silipin ang kanyang ina. Pero pagkapasok pa lang niya sa pintuan, isang nakakatakot na aspekto ang hamarang sa kanya, pinipigilan siyang makalapit. Malungkot at bigong bumaba si Kaya. Kahit gaano pa siya kalakas, may isang taong hindi niya kayang iligtas ang sarili niyang ina. Masyadong makapangyarihan ng demonyong kumokontrol dito, higit pa sa kaya niyang labanan. Lumipas ang ilang araw na walang kakaibang nangyari. Hanggang sa may bagong estudyanteng sumali sa klase. Tuwing may practice sila tungkol sa tamang pagtawid at paglalakad sa kalsada. Dumadaan sila sa isang hanay ng mga bahay. Doon, napapansin ng bagong batang si Soko na may kung anong sumisilip sa kanya mula sa likod ng kurtina ng isang bahay. Ilang araw niyang itinago ang nakita, pero habang tumatagal, lalo siyang natatakot hanggang sa tuluyan niyang sabihin sa mga kaklase na nakakakita siya ng multo at may multong nakatira sa bahay na iyon. Agad siyang pinagtawanan ng ilang lalaki, sinabing nagsisinungaling lang siya dahil walang multo sa totoong buhay. Pero hindi si Soko ang tipong tatahimik lang, sinampal niya ang isa sa mga ito kaya napaatras at tumakbo ang bata. Narinig ni Kaya ang lahat at na-impress siya. Lumapit siya kay Soko at sinabing astig ito dahil marunong lumaban para sa sarili. Namula si Soko at sinabing naiinggit lang ang mga lalaki dahil hindi nila nakikita ang nakikita niya. Hindi raw ibig sabihin na dahil hindi nila nakikita ay hindi na iyon totoo. Sa wakas, naramdaman ni Kaya na may taong makakaintindi sa kanya. Inamin niyang nakakakita rin siya ng mga multo. Nagulat si Soko at tinanong kung bakit hindi niya sinabi sa iba. Umiling si Kaya at sinabing sinubukan na niya. Pero tinawag lang siyang baliw at sinungaling. Sinabi ni Soko na huwag niyang pansinin ang mga iyon at huwag magpaapekto sa bashers. Napangiti si Kaya, umaasang baka ito na ang tunay niyang kaibigan. Nag-isip si Soko ng plano, kung makakahanap sila ng multo at maipapakita sa lahat wala nang magdududa pa. Kinabukasan, habang nagpa-practice silang muli sa kalsada, hinawakan ni Soko ang kamay ni Kaya at sinabing sa susunod na kanto, may bahay at kailangan nilang tumingin sa itaas na bintana kung saan madalas niyang makita ang multo sa likod ng kurtina. Tumango si Kaya, pero hindi nila alam na may demonyong anino nang sumusunod sa kanila. Pagliko nila sa kanto at pagtingala sa bintana, pareho nilang nakita ang isang nilalang sa likod ng kurtina. Ngunit napansin ni Kaya na hindi nagre-react si Soko sa multong biglang lumitaw sa harap nila. Sumigaw ang demonyo kay Soko na tigilan ng pagtitig, pero halatang hindi pa ito nakikita ng bata. Agad kumilos si Kaya at sa isang suntok lang, winasak ang nilalang. Nagulat si Soko sa biglaang galaw pero hindi niya alam ang nangyari.
Tinanong siya ni Kaya kung ayos lang siya. Nang muli siyang tumingala sa bintana, nandoon pa rin ang nilalang. Nakasilip at diretsyong nakatitig sa kanila. Napansin ni Chai na nawawala sa pila sina Kaya at Soko kaya binalikan niya ang dinaanan at nakita silang nakatayo sa gitna ng kalsada. Tinanong niya kung bakit hindi sila sumasabay sa grupo. Itinuro lang ni Kaya ang bintana at sinabing nawasak na niya ang multo kanina pero ang nasa bintana ay naroon pa rin. Sinundan ni Chai ang direksyong itinuro ni Kaya at nanlamig ang dugo niya nang makita ang isang matang nakasilip mula sa bintana. Bigla siyang pinagpawisan at agad humingi ng tulong. Ramdam na may mali talaga. Pagdating ng hapon, tila hindi pa rin naiintindihan ni Nakaya at Soko kung gaano kabigat ang sitwasyon. Excited pang ikinwento ni Soko sa lahat na nakita rin ni Nakaya at Chai ang multo, ibig sabihin totoo ang sinasabi nila. Samantala, tahimik at nanginginig pa rin si Chai sa staff room. Sinabihan siya ni Mizo na pwede muna siyang magpahinga kung gusto niya pero tumanggi siya dahil nag-aalala siya kung paano haharapin ni Nakaya at Soko ang nangyari. Kalaunan, nalaman nilang matagal nang patay ang taong nakatira sa bahay, nagpakamatay ito at walang nakapansin. Nang mapansin ni Chai ang mabahong amoy na nanggagaling sa loob, siya ang tumawag sa pulis. Kinuha ang bangkay at nilagyan ng police tape ang buong lugar para imbestigahan. Ilang linggo ang lumipas. Isang araw, nagdala ang principal ng mga flyer tungkol sa isang lalaking lumalapit sa mga bata sa parke at may dumaraming kaso ng mga batang nawawala sa lugar. Isa sa mga guro, si Hero, nagsabing may mga chismis na espiritu raw ang kumukuha sa mga bata, lalo na't may isang batang nawala at bumalik makalipas ang 2 araw na nagsabing kasama lang daw niya ang nanay niya buong panahong iyon. Kinilabutan si Chai sa mga naririnig niya. Paalala ng principal kina Chai, Hero, at Mizo na may field day sila sa parke. Kaya siguraduhing ligtas ang mga bata at walang makalapit na kaina-hinalang tao. Pagdating sa parke, pinaalalahanan nila ang mga bata na manatiling malapit at huwag makipag-usap sa mga estranghero. Nangakong mag-iingat ang mga bata at nagsimulang maglaro. Naiwan si Kaya mag-isa, nakaupo sa damuhan at tahimik na nakatingin sa lupa. Isang mabait na batang babae ang lumapit sa kanya, tinanggal ang sariling cap at pinalitan ito ng koronang gawa sa bulaklak na inilagay sa ulo ni Kaya. Napangiti si Kaya at sinabing maganda ang korona at ibabalik niya ito. Pero ngumiti ang bata at sinabing pwede na niyang itago iyon dahil tinuruan siya ng mama niya gumawa, kaya pa niyang gumawa ulit. Napaisip si Kaya kung gaano siguro kasaya ang batang iyon kasama ang ina nito. Tinanong niya kung pwede rin siyang matutong gumawa. Agad namang pumayag ang bata, si Yuzu, at hinayla si Kaya papasok ng kaunti sa masukal na bahagi para humanap ng magagandang bulaklak. Natuwa si Kaya at nakakita pa ng isang puting bulaklak. Ngunit paglingon niya para itanong kung ilan pa ang kailangan nila, wala na si Yuzu. Bigla niyang ibinagsak ang mga hawak at tumakbo paloob ng kakahuyan para hanapin ito, hindi niya alam na may sumusunod sa kanya. Sa kabilang banda, napansin ni Chai na nawawala si Nakaya at Yuzo at agad siyang kinabahan. Samantala, mas lumalim pa sa gubat si Kaya habang tinatawag ang pangalan ni Yuzo. Nang makita niya itong nakatayo at nakatitig sa isang direksyon, sinabi ni Kaya na bumalik na sila dahil bawal lumayo ng mag-isa. Tumango si Yuzo pero mahinang sinabing narinig daw niya ang mama niya na tumatawag, kaya siya napunta roon. Medyo nalito si Kaya sa sinabi ni Yuzo, pero biglang may lumitaw na isang babaeng kamukha ng mama nito at hinablat ang braso ni Yuzo, pinapamadaling sumama sa kanya. Noong una, hindi agad naintindihan ni Kaya ang nangyayari. Pero ilang segundo lang, napagtanto niyang hindi iyon ang totoong ina ni Yuzo, isa itong demonyong nagpapanggap. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Yuzo at sinabing hindi siya pwedeng sumama. Nalito si Yuzo at pinabitiwan siya, sinabing gusto niyang sumama sa mama niya. Pero mas hinigpitan pa ni Kaya ang kapit at iginiit na hindi siya pwedeng umalis. Dahan-daang umatras ang demonyo habang tinatawag si Yuzo, sinasabing magmadali na bago mahuli ang lahat. Naiinis na si Yuzo at hinahampas si Kaya sa ulo para pakawalan siya. Pero tiniis ni Kaya ang lahat ng hampas at hindi bumitaw kahit kailan. Sa tamang sandali, dumating si Chai at napansin ang isang matabang lalaki na nagtatago sa mga palumpong sa likod nila. Walang pag-aatubili, sinugod niya ito, ibinagsak sa lupa, saka binuhat ang 2 bata at tumakbo palayo. Umiiyak si Yuzo at tinatawag ang mama niya, pumapalag sa bisig ni Chai, pero hindi siya binitiwan nito. Sa likod nila, unti-unting tumayo ang lalaki at nagsimulang sumunod. Hindi tumigil sa pagtakbo si Chai hanggang makarating siya malapit sa ibang mga guro. Hahabulin na sana siya ni Mizo para pagsabihan kung bakit siya nawala, pero agad sinabi ni Chai na kailangan na nilang bumalik sa paaralan dahil may kaina-hinalang lalaki sa parke na posibleng target ang mga bata. Agad inihatid ng mga guro ang lahat pabalik sa school.
Pagdating doon, sinabi ni Kaya sa mga guro na hindi naman sila kinausap o sinaktan ng lalaki, pero may iba pang nilalang na gustong manakit sa kanila. Ikinwento rin niya kung paano ibinagsak ni Chai ang lalaki na lalo namang ikinabahala ni Mizo dahil paulit-ulit sinasabi ni Yuzo na nandoon ang mama niya. Tinanong ni Mizo si Chai kung sigurado ba siyang lalaki ang nakita niya at hindi isa sa mga kakilala ng mama ni Yuzo. Mariing sinabi ni Chai na lalaki yon at hindi niya nakita ang ina ni Yuzo kahit kailan. Pinutol ng principal ang usapan at sinabing ang mahalaga ay walang batang nasaktan. Pinagsabihan sina Yuzo at Kaya na huwag nang lalayo ng mag-isa at manatiling malapit sa mga guro. Nang hapon ding iyon, nang sunduin si Yuzo ng kanyang ina, tinanong ni Chai kung pumunta ba ito sa parke kanina. Mariing tumanggi ang ina habang iginigiit naman ni Yuzo na nandoon talaga siya. Kinagabihan, bago umuwi, inabot ni Chai kay Kaya ang isang personal alarm na tutunog ng malakas kapag hinayla ang tali. Sinabi niyang gamitin iyon kung may lalapit na estrangherong kaina-hinala. Pagsapit ng takip silim, nag-empake si Kaya at lumabas sa playground kasama ang ilang kaklase. Bigla niyang nakita ang ama niya sa kabilang bakod, kumakawi sa kanya. Nagulat siya dahil karaniwan sa main gate ito naghihintay. Sinabi ng ama na mag-show shortcut sila ngayon at pinapasunod siya. Nagtaka ang ibang bata kung bakit parang may kausap si Kaya kahit wala naman silang nakikita. Bigla na lang tumalon si Kaya sa bakod at nagsimulang lumakad palayo. Sinubukan siyang pigilan ng isang batang lalaki pero sinabi niyang ayos lang siya dahil nandoon ang tatay niya. Pero sa paningin ng bata, mag-isa lang siyang naglalakad, may kasamang nakakakilabot na anino sa tabi niya. Hindi pala ganoon katanga ang batang lalaki dahil agad siyang tumakbo kay Chai na kasalukuyang kinakausap ng totoong tatay ni Kaya sa harap ng gate. Sinabi niyang tumalon si Kaya sa bakod at umalis mag-isa. Imbes na kabahan, parang gusto pang makipaglandian ng tatay at sinabing naglalaro lang ang anak niya at babalik din. Pero kilala ni Chai si Kaya hindi ito basta-bastang magpapasaway kaya agad siyang tumakbo palabas. Sa isang eskinita, na-realize ni Kaya na hindi niya kasama ang tunay niyang ama nang magsimulang mag-iba at mabaluktot sa di makataong anyo ang mukha nito. Agad niyang hinawakan ang alarm at muntik na itong hilahin pero nagdesisyon siyang huwag dahil mas malakas na siya ngayon. Ibinato niya palayo ang halimaw pero bigla itong nagbago at naging anyo ng nanay niya, inaayos pa ang buhok nito, parang dati lang. Gutom na gutom si Kaya sa pagmamahal ng ina kaya halos hindi niya napigilan ang sarili na magpadala sa ilusyon na buhay at maayos na muli ang nanay niya. Pero unti-unting nabaluktot ang mukha nito at doon na siya nasilo ng halimaw. Bago pa siya maabutan, biglang sumulpot ang matabang lalaki at may inispray sa mukha ng nilalang na agad itong napasigaw sa sakit. Sinabi niyang lumayo si Kaya dahil halimaw iyon na kumikidnap ng mga bata sa lugar. Galit na galit si Kaya dahil naloko siya, kaya isang malakas na sampal lang ang ibinigay niya at tuluyang naglaho ang halimaw. Naiwang gulat ang lalaki sa lakas niya at sinabing mas malakas na siya kumpara nung una silang nagkita. Pero walang ideya si Kaya sa sinasabi nito. Naalala niya ang bili ni Chai kaya hinailan niya ang tali ng alarm. Agad dumating si Chai at nang makita ang lalaki, handa na sana niya itong durugin, pero hinaranggan siya ni Kaya at sinabing hindi ito masamang tao. Ipinaliwanag ng lalaki na binabayaran lang niya ang utang na loob dahil minsan siyang iniligtas ni Kaya noong bata pa ito. Pero dumating ang totoong tatay ni Kaya at agad siyang isinama pauwi. Bago umalis, iniabot ng lalaki ang business card niya kay Chai at sinabing mag-uusap pa sila tungkol kay Kaya. Naiwang litong-lito si Chai nang makita sa card na isa pala siyang ghost hunter at mamamahayag na nagdodokumento ng mga supernatural na pangyayari. Ilang araw ang lumipas pero hindi pa rin matahimik ang isip ni Chai. Isang gabi, pag-uwi niya, imbes na mag-aksaya ng oras, sinuri niya ang impormasyon tungkol sa lalaki gamit ang business card. Marami siyang nahanap na detalye at lumabas na totoo ang lahat ng sinabi nito. Hindi ito nagsisinungaling, pero pakiramdam niya kakaiba pa rin ito at baka may diferensya sa pag-iisip. Ano man ang mangyari, determinado siyang ilayo si Kaya sa lalaking iyon. Napatingin siya kay Kaya na tahimik na nagdodrawing at nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan habang pinapanood ang mga batang nagkukulay na parang walang kinatatakutan sa mundo. Sinilip niya ang drawing ni Kaya at pinuri ito, ikinatuwa naman ng bata, pero sinabi nitong sandali lang at kakulayan pa niya ito. Agad tumayo si Kat at dali-daling pumunta sa isang drawer para kunin ang kanyang coloring kit pero laking gulat niya nang wala na ang itim na Crayola sa loob. Tinawag niya si Chai at ipinakita ang kit pero inisip ni Chai na baka naubos na ito ni kakahapon o naiwan lang sa iba pang lugar. Umiling si Kat iginiit na sigurado siyang narito ang Crayola kahapon. Biglang nagsimula ring magreklamo ang ibang mga estudyante na nawawala rin ang itim na Crayola sa kanilang mga kit. Pinagsama ni Chai at Mizo ang lahat ng crayon boxes sa isang mesa at pare-pareho silang tiningnan, lahat missing ang black crayon.
Sinabi ni Mizo na hindi ito normal at nagsimula ng magprotesta ang mga bata na kailangan ng mahuli ang crayon thief. Sinubukan ni Mizo na pakalmayan ang lahat bago magkarally pero napansin ni Chai na tila may isang batang babae na medyo naiistorbo sa sitwasyon. Tinatanong niya kung ayos lang ba at sa una tinatago ng bata ang nararamdaman niya at sinasabi na okay lang. Pero dahil sa guilt, sinabi niya kay Chai na baka alam niya kung nasaan ang mga Crayola. Dinala niya si Chai sa junior kindergarten kung saan ang isa sa mga batang lalaki na kapatid pala ng batang babae ay ginagamit lahat ng black crayons para kulayan ng itim ang salamin. Tumingin siya sa paligid at masayang binati ang ate niya habang ang ibang mga kaklase ay nagpasya na bata pa ang lalaki, hindi niya alam ang tama at mali, kaya hindi dapat siya galitin. Para bang mas maiik pa sila kaysa sa ex ko. Humingi ng paumanhin ang guro ng junior class kay Mizo na hindi niya napansin ang batang lalaki kanina, pero sinabi ni Mizo na hindi iyon malaking issue, ang mas interesado siya ay kung bakit kinukulayan ng bata ang salamin ng itim. Sinabi ng guro na wala rin siyang ideya sa iniisip ng bata. Isa siyang troublemaker sa klase, medyo katulad ni ka. Hindi pwedeng pabayaan ni Chai kaya na makahuli ng wala namang dahilan, kaya lumapit siya sa salamin para tingnan ng mas mabuti at narinig ang batang lalaki na bulong-bulong na natatakot siya. Tinanong ni Chai kung ano ang kinatatakutan niya, pero inuulit lang ng bata na natatakot siya at wala nang ibang sinasabi. Napagod at inis na ang guro, sabi niya, lahat ng sinasabi ng bata ay natatakot ako at hindi niya maintindihan kung anong nakakatakot sa salamin. Sinabi niya na hindi niya kaya ang ganitong mga childish na bata habang sinabi ni Mizo na baka mali ang propesyon niya. Hindi pinansin ng guro si Mizo at bumalik sa mga mas nakatatandang estudyante, humihingi ng paumanhin sa pagkawala ng kanilang Crayola at nangakong bibigyan sila ng maraming candy bilang pamalit. Hindi gaanong natuwa si Mizo sa sitwasyon kahit bata ang mga estudyante at hindi pa nila naiintindihan, hindi dapat bastyusan ang mga ito ng walang dahilan. Kinagabihan, nanatili si Kaya at Chai sa paaralan hanggang medyo gabi na, ginagawa ang sarili nilang bagay. Nang dumating ang mas batang guro at bumati kay Chai, napansin niyang may dala itong timba at basahan. Tinanong niya kung lilinisin ba nito ang salamin. Sagot ng guro, inis na ang batang iyon ay hindi man lang marunong maglinis ng sarili. Kaya siya ang napilitang gawin ng lahat para sa bata. Naalala ni Chai ang sinabi niya tungkol sa bata na troublemaker tulad ni Kaya, kaya naisip niyang tumulong. Lumapit siya sa guro at tinanong kung gusto niya ng tulong sa paglilinis ng salamin. Ngumiti ang guro at sinabi na hindi naman dapat ito maging mahirap at mabilis niyang maayos ng walang problema. Bumalik si Chai sa kwarto kasama si Ka habang kinuha ng mas batang guro ang isang spray bottle na may cleaning liquid at pinahid sa salamin. Pagkatapos ay ginamit ang basang-basahan para linisin ito. Pero nang malinis niya ang isang bahagi ng salamin, natigilan siya nang makita ang sariling anino, ngunit sa halip na mukha niya, ang refleksyon ay napalitan ng mukha ng isang nakakatakot na halimaw. Tumigas ang dugo niya sa katawan habang nakatayo siyang parang bato. Bigla, umunat ang mga espiritong kamay ng halimaw mula sa salamin at sinunggaban ang kanyang lalamunan. Nagsigaw siya sa takot na narinig ni Chai, pero bago pa man siya makapag-isip ng maayos. Nakataas na sa paa si Ka at tumakbo papunta sa kabilang kwarto. Sumunod si Chai at pumasok sa kwarto para makita ang mas batang guro na nakahiga sa sahig, humihirap na labanan ng espiritu na humahawak sa kanyang mga paa at hinihila siya papasok sa salamin. Sumigaw siya ng tulong at walang pag-aalinlangan, sumugod si Kaya para iligtas siya, sinipa ang espiritu habang hinailan ni Chai ang guro palayo sa kamay ng halimaw. Tinanong ni Chai kung ayos na siya, at nakakagulat, parang normal lang ang ugali ng guro, sumagot na ayos lang ang lahat at naisip lang niya na may nakakatakot siyang nakita sa salamin pero walang dapat ipag-alala. Si Kaya, sa kabilang banda, ay tiningnan ng mas mabuti ang salamin pero hindi alam kung ano ang nangyari dahil sa tingin niya. Hindi pa rin patay ang espiritu sa kanyang atake. Kinabukasan, pagbalik niya sa trabaho, nagulat sina Chai at Mizo dahil parang iba na ang ugali ng guro, humihingi siya ng tawad sa batang lalaki dahil hindi niya ito naalagaan ng maayos at pinupuri ang kanyang kapatid sa pagsasabi ng totoo sa harap ng iba. Akala ni Chai, baka nag-usap si Mizo sa kanya kaya nagbago ang ugali niya, pero sinabi ni Mizo na hindi pa sila nag-uusap kaya hindi iyon ang dahilan. Hindi nila alam, ang nasa harap nila ay hindi ang tunay na guro. Ang tunay na guro ay natrap sa loob ng salamin habang ang kanyang refleksyon ay malayang gumagala sa mundo. Ilang araw ang lumipas, dinala ng mga guro ang mga estudyante sa malapit na pool para sa ilang masayang aktibidad. Ipinakita ng mga bata ang kanilang swimming suits habang sinubukan ng isang lalaki na si Ken na tuksuhin si Kaya dahil sa payak niyang suit. Agad namang nagtanggol si Soko at natakot ang lalaki dahil sa banta ng pisikal na galit kahit na hindi ito gaanong maganda. Pero hey, women empowerment.
Tinawag ni Mizo at Chai ang lahat ng bata para pumasok sa pool isa-isa, pero si Kaya ay hindi gaanong interesado dahil siya lang ang makakakita ng espiritu na lumulutang sa ibabaw ng pool, naghihintay ng susunod na biktima. Nang lahat ay naglalaro sa pool, sinubukan ding pumasok si Kaya pero natatakot siya dahil hindi siya marunong lumangoy. Tumawa si Chai at sinabi na pwede lang niyang ibabad ang paa sa tubig at manatili sa gilid, na masaya namang tinanggap ni Kaya. Muling tuksohin ni Ken si Kaya dahil hindi siya marunong lumangoy, pero dumating si Soko at inalok na isawsaw ang lalaki sa tubig parang isang Oreo. Samantala, inalok naman ni Suzo si Ka ng paddleboard para matulungan siyang lumangoy. Patuloy na tuksohin ni Kenzie kaya nang hindi man lang tinitingnan kung saan siya pupunta at sa huli, nabangga niya ang isang bagay sa likod niya. Pero nang lumingon siya, wala siyang nakitang anuman. Bigla, umatake ang espiritu at itulak ang bata sa tubig, niyakap siya ng mga tentacles nito at pinipigilan siyang kumilos. Sumigaw si Soko kay Ken na tigilan ng pagpapaloko dahil bawal ang lamusong ng malalim sa pool, pero wala siyang sagot mula sa bata. Hindi makasigaw, hindi makagalaw, sinubukan ni Ken na abutin si Soko, pero lumayo ito nang hindi napapansin ng bata sa ilalim ng tubig. Unti-unting nagiging malabo ang kanyang paningin habang napupuno ng tubig ang kanyang baga. Pero bago pa man siya mabulunan, dumating si Ka gamit ang paddleboard, tinamaan ng espiritu sa ilalim niya at nailigtas si Ken. Agad na sumulpot ang bata sa ibabaw at huminga ng malalim habang ang mga guro, na walang alam sa nangyari, ay sumisigaw sa kanila na tigilan ang laro. At iniutos ni Mizo kay Ka at Ken na lumabas sa pool kaagad. Dahan-daang naglakad si Ken papunta sa gilid, kinuha ang board ni Kaya at hinayla siya kasama niya. Wala siyang ideya sa nangyari, pero somehow alam niya na nailigtas siya ni Ka mula sa pagkalunod. Kahit na hindi pa marunong lumangoy si Ka. Nang gabing iyon, pagbalik ng mga bata sa kani-kanilang bahay, naghahanda na si Chai para umalis nang may dumating na itim na kotse sa gate at ibinaba ni Fatty ang bintana, sinasabi kay Chai na hindi siya tinawagan. Nagsimula si Chai na magtanong kung sinusundan siya nito, pero sumagot si Fatty na hindi siya kaakit-akit para sundan, ang gusto lang niya ay pag-usapan si Kaya na top secret na impormasyon. Nakapunta siya sa isang date kay Chai at nagkita sila sa isang restaurant, binuksan niya ang folder at iniabot kay Chai. Nagulat si Chai nang makita na may lahat ng detalyeng maiisip tungkol kay Kaya ang Fatty, pati na ang lahat ng sinasabi niya sa mga guro. Galit na nagsigawan si Chai na hindi siya nakikipag-usap sa mga taong gustong pumunta sa Epstein's Island at tinawag ang pulis. Pero nakiusap si Fatty na hintayin muna siya at tapusin ang monologo bago siya gumawa ng kahit ano. Napahinto si Chai at hinayaan siyang magpatuloy, sinasabi nito na may utang siya kay Ka at gagawin niya ang lahat para bayaran iyon sa kahit anong paraan. Nalilito si Chai dahil 5 pa lang si Kaya. Ano ang magagawa ng isang 5 taong gulang para sa Fatty? Ipinagpatuloy ng Fatty ang kwento tungkol sa kanyang trahedya 4 na taon na ang nakalipas. Mayroon siyang anak na babae at magandang asawa na labis niyang minahal. Isang araw, habang tumatawid sa kalsada, nabangga ng truck si kanyang anak na pinili ng truck na ay sakay ang ibang tao. Patay na ang anak sa mga nakapaligid pero nakikita pa rin siya ng Fatty bilang espiritu na nanatili sa kanya magpakailanman. Ito lamang ang nagpapanatili sa kanya sa gitna ng kalungkutan. Siya lang ang nakakita sa espiritu. Akala ng kanyang asawa na nawawala ang bait niya at iniwan siya dahil dito, habang ginugol niya ang kanyang araw sa parke, pinapanood ang espiritu ng anak na naglalaro habang nag-aalala ang ibang kababaihan sa weird na lalaki na parang Discord mod na nakatitig sa mga bata buong araw. Ngunit isang gabi, sinabi ng kanyang anak na pagod na siya at unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Umaasa siyang gagaling ito, pero lumala pa ng lumala araw-araw habang nagiging isang espiritu o specter ang bata. Patuloy pa rin siyang nakatira kasama ng espiritu ng kanyang anak at dinadala siya sa parke, pero unti-unti siyang nawawala ng bait habang nakikita ang anak niyang nagiging isang bagay na mali at di makatao. Nang marating niya ang sukdulan at naiisip na tapusin na ang sarili niyang buhay, nagawa ni maliit na 1 taong gulang na si Kaya na palakasin ang espiritu ng kanyang anak, hilahin siya mula sa sumpang bumagsak sa kanya at ibigay sa kanya ang kapayapaan matapos ang mahabang panahon. Literal na iniligtas ni Kaya siya at ang kanyang namatay na anak mula sa buhay ng paghihirap at utang niya ang buhay niya kay Kaya. Mas naiintindihan na siya ni Chai pero hindi pa rin niya alam kung bakit siya sinusundan. Sumagot si Fatty na habang nagtatrabaho sa isang supernatural na kaso, nakakita siya ng isang bahay na may sobrang daming negatibong enerhiya at lumalabas na iyon pala ay bahay ni Kaya. Sinasabi niya na may mali sa bahay ni Kaya, sobrang lakas na kahit si Kaya natatakot dito at namumuhay sa takot at sakit dahil dito. Ilang araw ang lumipas mula sa kanilang pagpupulong pero muling napag-usapan ng bahay ni Kaya nang dumating ang home visit at nakatalaga si Chai kay Kaya.
Kaagad siyang nanginginig sa iniisip tungkol sa anumang nakatago sa loob ng bahay ni Kaya at nagtataka kung bakit swerte niya napupunta sa bahay na iyon. Nang gabing iyon, iniabot niya si Kaya sa kanyang ama at nagpasalamat sa kanya sa pagpayag na makapasok sa kanilang bahay kinabukasan. Ngumiti ang ama ni Kaya at sinabing malugod siyang tinatanggap at nais niyang pag-usapan si Kaya habang nagkakape o nagtitiya. Nagpaalam si Kaya sa kanyang guro at naglakad kasama ang ama. Habang naglalakad, biglang nagsalita ang loudspeaker sa isang public service announcement tungkol sa isang 8 taong gulang na batang babae na nawawala mula pahapon. Inilarawan dito ang hitsura niya at ang suot niya noong huling nakita siya at hinihikayat ang lahat na kontaken ng awtoridad kung makikita nila siya. Biglang naalala ng ama ni Kaya na may isang lalaki rin na nawawala mula umaga at nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari sa mundo. Sinabihan niya si Kaya na maging maingat at huwag lumayo sa adult na makakabantay sa kanya. Tumango si Kaya at nagpatuloy silang maglakad. Nang makarating sa isang kalsadang pinagdadaanan, may isang batang babae mula sa elementary na naglalakad papunta sa kanila. Mukhang pagod at natatakot. Napansin ng ama ni Kaya na tugma ito sa description ng nawawalang batang babae at sinubukan siyang pigilan. Maingat niyang tinanong kung siya ba ay naligaw. Agad na tumakbo ang bata papalapit sa kanya at niyakap siya, hinihingi ang tulong dahil hindi niya mahanap ang daan pauwi sa bahay. Umiiyak siya sa kanyang mga braso, pero nagawa niyang pakalmayan siya ng kaunti at ipinakilala siya kay Kaya bago sabihin na pwede silang maglakad papunta sa pinakamalapit na police station para makauwi siya agad. Pinunasan ng batang babae ang kanyang luha at ngumiti sa unang pagkakataon, nagpapasalamat sa tulong, pero biglang may nagbago sa kanya, lumaki ang kanyang mga pupil at itulak niya ang ama ni Ka, sinasabi na hindi pa siya makakauwi at tumakbo sa kabaligtaran. Nakatingin ang ama niya na parang nabaliw habang kinakamot ang kanyang ulo sa halip na sundan ang bata, nagtatanong kung ano ang nagpagawa sa kanya na tumakbo. Hindi na kailangan hulaan ni Ka dahil humarap siya at nakita ang isang halimaw na lumabas sa pagitan nila at nagpatuloy sa daan kung saan tumakbo ang bata. Patuloy na tumatakbo ang batang babae mula sa espiritu habang ang multo ay walang kahirap-hirap na hinahabol siya, unti-unting humahabol sa kanya. Habang siya ay napapagod sa matagal na pagtakbo, patuloy siyang kumukuha ng random na kalsada dahil ayaw niyang malaman ng espiritu kung saan ang kanyang bahay, umaasang mawawala siya sa multo at makakapasok sa bahay ng ligtas. Sa kasamaang palad, nauwi ang kanyang tinahak sa isang dead end. Napako ang kanyang hininga sa lalamunan nang ma-realize niyang tapos na siya at mabilis siyang nagtago sa likod ng isang poste sa huling pagsisikap na mabuhay. Pinigil niya ang hininga, naghihintay na dumating ang demonyo. Pero sa halip ng multo, lumitaw si Ka at nakita siya sa kanyang pagtago. Nakilala ng batang babae si Kaya mula noon at bahagyang bumaba ang kanyang depensa, iniisip na baka nawala na ang espiritu. Bigla na lang, lumitaw ang demonyo sa likod niya at sinunggaban siya sa ulo, hinayla pataas sa hangin. Pinabitin ng espiritu ang bata sa ere, pero bago pa man siya masaktan, ginamit ni Kaya ang isang karate chop at hinati ang demonyo sa dalawa, pinalaya ang bata mula sa pagkakahawak nito. Agad na nagtago ang bata sa likod ni Kaya at nagtatanong kung patay na ba ang demonyo. Pero naririnig ni Kaya ang sinasabi ng demonyo at na-realize niya na gusto rin pala nitong bumalik sa kanyang bahay at sobrang sakit ng nararamdaman nito. Nang marinig ito, na-flashback ang bata at naalala na kaninang umaga, naglalaro siya ng paper plane na lumipad sa kanal kung saan may nakita siyang nakakatakot na nagdulot sa kanya ng shock. Natagpuan ng ama ni Kaya ang parehong mga babae na nakatayo at sinabihan si Kaya ng incompetent na lalaking iyon na huwag tumakbo ng mag-isa kahit siya mismo ang dapat nagbabantay sa kanya. Sa huli, nagtungo silang tatlo sa pinakamalapit na police station kung saan ay ibalik ang batang babae sa kanyang mga magulang habang umuwi si Ka kasama ang kanyang ama. Inanunsyo sa speaker na natagpuan ng bata at sinabing natagpuan na rin ang matandang nawawala mula umaga, pero sa kaibahan ng masayang pagtatapos ng bata, natagpuan ang matanda na patay sa ilalim ng tulay ng kanal na may nakasabit na paper plane sa kanyang damit. Ilang linggo ang lumipas, isang umaga, nagulat ang mga guro nang makatanggap sila ng malaking padala ng mga laruan para sa kanilang kindergarten. Tuwa na tuwa ang mga bata sa dami ng bagong laruan na malalaro nila habang para sa mga guro. Dagdag na obligasyon lamang ito na linisin at alagaan. Tinanong ni Chai ang principal kung saan galing ang daming laruan at sumagot ito na mula sa isang kindergarten na isasara at itatapon na lang ang mga laruan ng walang dahilan. Sumang-ayon si Mizo at sinabing pwede munang maglaro ang mga bata at ang mga laruan ay maibibigay sa kanila mamaya, kaya umalis silang lahat. Ilang sandali lang, pumasok muli ang tatlong babae sa kwarto at nilapitan ng mga laruan para tingnan kung ano ang laman. Ang isa sa mga babae ay hindi masyadong excited at natatakot pa, sinasabi sa iba na umalis na sila dahil bawal muna nilang laruin ang mga ito. Sinabi ng iba na maging matapang siya, paliwanag na hindi nila ninanakaw ang laruan at nandito lang sila para tingnan kung maayos ang mga ito.
Sinimulan nilang tingnan ang iba't ibang laruan nang may isa na humila ng isang pangit at kalahating sira na manika na may punit na damit, gupit na buhok, at pulang bibig. Agad silang na-turn off at naisip na sapat na ang kanilang naranasan sa ngayon. Lalo na't hindi naman binigyan ng kanilang broke-ass na principal ng kahit isang Barbie. Pero nakakagulat, ang batang babae na pinaka-natatakot sa mga guro biglang itulak ang iba at kinuha ang pangit na manika. Tinitigan niya ang pangit na mukha nito nang may nakakakilabot na tingin habang sinasabi ng dalawa sa kanya na ibalik na lang ang manika sa loob. Sabi nila, itatapon rin naman ang manika sa basurahan. Ngunit sinabi ng batang babae na hindi niya ibabalik ang manika. Bago pa man makasabi ng kahit ano ang dalawa, dumating si Ka sa eksena at sinabi na hindi nila pwedeng kunin ang manika. Natakot ang dalawa at nakiusap na huwag itong sabihin sa mga guro dahil ibabalik na rin naman nila ang mga laruan. Nang lumingon sila, wala na ang batang babae at dala ang manika. Muling binalaan sila ni Kaya na ibalik ang manika sa lugar kung saan nila ito nahanap. Pero nakita ng dalawang babae ang kaibigan nila malapit sa locker. Inilalagay ang manika doon at sinabing ligtas ito. Napansin nila na may punit sa isa sa sleeves ng kaibigan nila, katulad ng punit sa sleeve ng manika, pero hindi nila ito gaanong iniisip. Kinabukasan, sumigaw ang isa sa mga bata para tawagin ang mga guro nang makita ang kaibigan nila na gupit-gupit ang sariling buhok gamit ang gunting ng walang dahilan. Agad na kinuha ng guro ang gunting sa kamay niya. Habang medyo nag-aalala ang kaibigan ng bata, nag-uusap sila sa labas at napapansin na parang unti-unti na ring nagiging tulad ng manika ang kanilang kaibigan. Pero itinapon nila ang ideya, iniisip na baka coincidence lang. Bigla, narinig nila ang mga sigaw ng bata mula sa loob ng classroom at dali-daling pumasok, natagilid sa takot nang makita na naaga ng kaibigan nila ang isa sa sariling ngipin at nagiging dugo ang buong mukha niya, eksaktong katulad ng manika. Sobrang-sobra na para maging coincidence lang ito. Tumakbo sila papunta sa locker ngunit wala na ang manika. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang manika kasama ang kaibigan nila na ang mukha ay nag-iiba at nagiging halimaw na anyo. Tulad ng manika, nagsimulang umiyak ang mga babae habang itinutulak ng kaibigan nila ang manika sa mukha nila, sinasabing dapat nilang laruin ito. Natakot, sinipan ng isa sa mga babae ang manika at nahulog ito malapit kay Ka na ngayon lang dumating sa eksena. Nang walang kahit isang salita, kinuha ni Ka ang manika at pinatama sa lupa parang Hulk, tuluyang winasak ang halimaw sa loob nito at pinalaya ang bata mula sa trance. Bumagsak ang bata sa sahig at nagising, hindi alam kung nasaan siya, habang mahigpit siyang niyakap ng kanyang mga kaibigan. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon na si Chai na puntahan ang bahay ni Kaya para sa home visit at muling naalala ang babala ng Fatty tungkol sa bahay. Bago pa man siya makapag-isip ng higit, nakita niya si Ka na naglalaro ng skipping rope sa harap ng kanilang bahay. Batiin niya si Chai at tinanong kung bakit siya narito sa oras na ito, at ipinaalala ni Chai kay Kaya na may home visit siyang nakatakda sa bahay niya ngayong araw, kaya narito siya. Ngumiti si Ka at tinanong kung ano ang gagawin sa home visit, at sumagot si Chai na makikipagkita siya sa nanay at tatay ni Kaya at mag-uusap ng sandali. Bigla, nagbago ang buong ugali ni Ka, naging stiff siya at sinabi kay Chai na hindi siya pwede makipag-usap sa kanyang ina. Naguluhan si Chai at tinanong kung bakit hindi niya magagawa iyon. Pero tumanggi si Kaya na magpaliwanag at paulit-ulit na sinasabi na hindi niya pwede kausapin ang kanyang nanay. Bago pa man makasagot si Chai, bumukas ang pintuan at lumabas ang isang ghoul, tinatawag si Kaya papasok. Nagtigil si Kaya sa lugar niya habang lumalakad palabas ang ghoul papunta kay Chai at binati siya. Pero mula sa pananaw ni Chai, nakikita niya ang nanay ni Kaya ng normal at bumati pabalik bago pumasok sa loob. Nagulat si Kaya dahil hindi niya maintindihan kung paano hindi nakikita ni Chai ang sinasabi niya. Umupo si Chai sa mesa at nakipag-usap sa parehong magulang tungkol kay Kaya at kung paano siya sa paaralan. Nagkaroon sila ng mahabang masigla at masayang usapan, pagkatapos ay umalis si Chai, nagpapasalamat sa kanila sa pag-host at nagsimulang maglakad pabalik. Bago pa man siya makaliko, bigla na lang lumitaw ang Fatty sa harap niya parang Pokemon at nagtanong kung kumusta ang home visit. Sinabi niya na confidential ang data at maayos naman ang visit dahil wala siyang naramdaman na kakaiba sa bahay. Nang mag-isip siya, na-realize niyang nakalimutan niya ang kanyang panulat sa bahay ni Kaya at balak niya itong kunin. Tinawag siya mula sa likod ni Cosmom at iniabot ang panulat, kaya si Fatty ay natigilan sa takot habang normal lang ang reaksyon ni Chai at nagpasalamat sa pagdala nito. Pagkatapos noon, bumalik ang nanay ni Kaya habang hinarap ni Chai si Fatty na mukhang natatakot. Tinanong niya kung bakit kumikilos itong kakaiba at nagtanong si Fatty kung ano ang nakita niya nang tiningnan niya ang nanay ni Kaya. Sumagot si Chai na nakita niya ang isang normal na magandang babae na buntis. Pero sumagot si Fatty na iba ang nakita niya at ngayon niya nalaman kung ano ang hinahanap niya. Ang nanay ni Kaya ay buntis ng isang demon child.
Nagulat si Chai at tinanong kung ibig sabihin ba nun ay may demonyo na pumasok sa katawan ng nanay ni Kaya. At shrug ni Fatty, sinasabi na wala siyang ideya. Pero napakalakas ng espiritu sa loob ng sinapupunan niya, isang bagay na hindi pa niya naramdaman dati. Ilang linggo ang lumipas mula noon, pero kahit ngayon, nakakaramdam pa rin si Ka ng kakaiba tuwing iniisip niya ang nanay niya. Hindi na niya nakikita ang nanay niya ng normal at tanging isang ghoul lang ang nakikita niya sa kanyang lugar. Inihanda siya ng ama niya para sa field day at naisip niyang magpaalam sa nanay, pero nagdesisyon na hindi niya kayang makita ang nanay niya na baluktot at naging ghoul. Kaya nagpatuloy siya sa paglabas. Maraming tao ang iniisip na selfish o mean siya, pero sa katotohanan, nakikita lang niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kahit na napatay na niya ang maraming demonic beings, hindi pa rin niya makuha ang lakas na palayasin ng demonyo na kumontrol sa kanyang nanay. Pagdating sa paaralan, lahat ng estudyante ay umalis papunta sa railway station kung saan nakalinya na sina Mizo at Hiro kasama ang kanilang mga bata. Pero nahihirapan si Chai na pakilyusan ng lahat dahil ito ang unang field trip niya kasama ang mga estudyante. Habang nahihirapan siyang ayusin ang mga bata, tumawag din ang Fatty at nagsimulang ipaliwanag na may bagong impormasyon siya tungkol sa nanay ni Ka at gusto niyang sabihin sa kanya. Sinubukan ni Chai sabihin na hindi ito magandang oras, pero winasak lang siya ni Fatty at nagpatuloy sa pagbibigay ng detalye tungkol sa lahat ng nalalaman nila hanggang ngayon. Hindi na matiis ni Chai, kaya bigla niyang pinutol ang tawag at tumingin sa paligid para makita na maayos na nakahanay sina Mizo at Hiro kasama ang kanilang mga estudyante. Habang ang mga bata sa ilalim ng kanyang pangangalaga ay nagkakalat na parang mga tanga, ang ilan gusto ng snacks, ang ilan kailangan pumunta sa CR. Habang ang iba hindi alam kung ano ang nangyayari, sa tulong ni Mizo at Hiro, sa wakas ay naipasok nila lahat ng bata sa tren. Pagkatapos bilangin ng lahat, huminga sila ng maluwag dahil natapos na ang isa sa pinakamalaking stressful na parte ng field trip. Habang nag-e-enjoy ang mga bata sa tanawin, lumapit sa kanila ang isang matandang lalaki na may bulok na mukha at nagsimulang manita sa mga bata, sinasabi na dapat silang paalisin sa tren dahil hindi naman sila nagbabayad ng tiket at ang tren ay pinapatakbo gamit ang pera ng mga taxpayers. Nagalit si Hiro dahil nabayaran na nila ang tiket para sa grupo. Sinabi niya sa matandang iyon na parang peanuts lang ang utak na pwede nilang kunin ang kanilang mga upuan kung gusto nila at naupo nga ang matandang iyon sa kanilang mga upuan habang creepy na nakatingin kay Chai. Sa kabutihang palad, dumating na ang kanilang istasyon at bumaba sila isa-isa sa tren. Pero nang bilangin ng mga bata, napagtanto nila na may isang estudyante na nawawala. Agad na napansin ni Chai na nasa tren pa si kaya sumugod siya at hinawakan siya. Pero bago pa man niya siya mailabas, nagsara ang pinto ng tren at wala silang magawa kundi panoorin ang natitirang grupo nila na dinala sa ibang destinasyon. Hinawakan ni Chai si Kaya at umupo bago tumawag kay Mizo na sinabihan siyang huwag masyadong mag-alala dahil mabuti na lang at kasama ni Kaya sa kanya. Dagdag pa, sinasabi ni Mizo na ayon sa principal, paminsan-minsan lang nangyayari ang ganito, kaya normal lang. Umiyak si Chai sa loob dahil siya ang guro na iniwan ng estudyante sa likod. Napansin niya na nakatayo pa rin si Ka at pinilit siyang umupo pero tumanggi si Ka. Biglang naalala ni Chai na ito ang upuan na inuupuan ng ibang bata nung nagsimula ang matandang tanga na magyabang sa kanila at labis itong nakainis sa kanya. Kaya sumigaw siya ng malakas para marinig ng lahat na nabayaran na nila ang tiket at walang sino man ang pwedeng magsabi kung saan sila uupo. Lalo pat bakante ang buong tren. Napagtanto ng matanda na siya ang target ng mga salita kaya tumayo siya para makipag-away. Pero bago pa man siya makagalaw ng isa pang hakbang, dumaan ang tren sa isang madilim na tunnel at nagbago ang lahat sa paligid nila. Nahulog ang matanda sa sahig sa takot habang si Chai ay hindi makagalaw kahit isang pulgada dahil napuno ang buong tren ng mga ghouls. Tinanong ni Kaya kung bakit hindi nakita ni Chai ang mga ito kanina at ipinaliwanag na ang dahilan kung bakit hindi siya nakalabas sa oras ay dahil maraming ghouls ang sumakay sa tren sa huling istasyon at siya ay natrap sa likod nila. Natatakot pa rin si Chai para mag-isip ng maayos at tanong, ano ba ang gagawin natin ngayon? Pero sinabihan siya ni Ka na huminahon at huwag gumawa ng kahit ano dahil hindi sila sinasaktan ng mga ghouls. At anyway, mas mapanganib pa ang matandang iyon kaysa sa mga ghouls. Dumating ang susunod na estasyon at agad na sinubukan ni Chai na bumaba dahil natakot pa rin siya sa mga ghouls pero pinigilan siya ni Ka at pinayuhan na huwag bumaba kahit ano paman. Sa maliit na pagkaantala, itulak ng matanda si Chai at tumalon palabas sa estasyon. Humihingal, iniisip na nakaligtas siya sa isang ghost attack. Ngunit hindi alam ng matanda, may isang napakadelikadong espiritu sa estasyong iyon at para bang nakatanggap siya ng libreng regalo ng magandang karne para sa sarili niya. Dumaan ang tren sa isa pang tunnel at biglang bumalik sa normal ang lahat. Nawala ang mga ghouls sa paligid habang si Chai ay nakahiga pa rin sa lupa na litong-lito.
Bumaba sila sa susunod na estasyon at muling nakakuha ng signal ang device niya, agad siyang tinawagan ni Fatty para itanong kung ano ang nangyari. Sabi ni Fatty na na-realize niya na may mali nang nawala ng GPS si Chai sa mapa, at doon niya naisip na nakapasok sila sa Underworld Station. Sabi niya na sobrang swerte ni Chai na kasama si Ka dahil kung hindi, baka natrap siya sa Underworld Station at hindi na makabalik sa normal na buhay. Bumauntong hininga si Chai at sinabing wala siyang ideya sa nangyayari at hindi niya iniisip na magkakaroon sila ng tren agad, kaya baka mag-taxi na lang siya kasama si Kaya para makabalik sa grupo. Sinabi ni Fatty na huwag mag-alala at biglang narinig ni Chai ang boses niya, nakita niyang dumating na rin siya sa parehong estasyon at sumisigaw na pumunta sila sa kanilang personal na taxi. Sumakay si Kat Chai sa likod at nagreklamo si Chai na creepy na minomonitor siya ng Fatty. Sabi ni Fatty na huwag mag-alala dahil malalaman na ng malalaking korporasyon ang lahat tungkol sa kanya at kumpara sa kanila, siya ay isang well-wisher lang. Tumingin si Chai sa driver at tinanong kung ayos lang ba siya sa pagmamaneho kasama ang ganitong tao. Nakakagulat, sinabi ng driver na asawa niya ang Fatty at laging tama ang ginagawa nito. Nakilala rin siya ni Ka mula sa huling encounter nila, kaya natuwa si Fatty at sinabi kay Chai na tawagin siya nilang mom. Tumingin siya kay Kaya at tinanong kung gusto niyang makilala ang nanay ng kanyang nanay. Ibig sabihin ng kanyang lola. Bago pa makasagot si Kaya, tinanong ni Chai si Mob kung ano ba ang pinag-uusapan niya. Sinabi ni Mob na ang dahilan kung bakit tinatawag niya siya mula kaninang umaga ay dahil nalaman niya tungkol sa lola ni Kaya na si Motsu, na may divine eyes at nakikita ang mga bagay na hindi alam ng iba. Ayon sa alamat, nakahanap siya ng gumawa ng isang napakasamang krimen. Sabi niya na dahil kamag-anak ni Kaya sa dugo si Motsu, may magandang posibilidad na makapagbigay siya ng insight sa nangyayari sa nanay ni Kaya. Sabi niya na nakatira si Motsu malapit sa lugar kung saan pupunta ang paaralan para sa field trip, kaya pwede silang bumisita at kamustahin ang lola ni Kaya. At dahil naroon ang apo, magiging mas masayahin at madaldal si Motsu kaysa dati. Sinabi ni Chai na ayaw niyang maging accessory sa mga gulo ni Mob. Pero pinaalala siya ni Mob sa lahat ng ginagawa ni Kaya para sa mga tao sa paligid niya, kahit na hindi nila alam kung paano sila nailigtas at minsan ay tinatawag si Ka ng masamang salita ng walang dahilan. Naalala ni Chai ang pangako niya kay Kaya na palaging poprotektahan ito, kaya wala siyang pagpipilian kundi pumayag na tulungan siya. Sa wakas, nakarating sila sa isang old age facility kung saan sinabihan sila ng receptionist na maghintay habang kukunin niya si Matsu. Habang naghihintay, napansin ni Kaya na maraming specters na matinding humaharang sa mga matatanda sa paligid. Ipinaliwanag ni Mob na sa huli, ang kamatayan ay dumarating sa lahat. At ang mga specters na ito ay kilala bilang mga pickups na lumilipad sa paligid ng matatanda o may sakit para mabilis nilang dalhin ang mga ito sa underworld kung may pagkakataon. Sabi niya, normal lang ito at bukod doon, hindi nakakapinsala ang mga ghouls. Pero si Ka, na parang Sigma male, ay lumapit sa isa sa mga specters at tinanggal ito mula sa existence. Agad na gamaan ang pakiramdam ng matandang babae at nagpasalamat sa kanya. Pero nakita ito ng ibang matatanda sa paligid at nagsimulang magsiksikan, pakiramdam nila niloko ang kamatayan. Agad na kinuha ni Mob si Kaya at sinabi na kailangan nilang umalis kaagad. Nagsimula ng habulin ng mga matatanda sa kanilang wheelchair si Kaya, umaasang maaalis din niya ang mga goals nila dahil ayaw nilang mamatay. Naguluhan si Chai sa lahat ng ito, pero ipinaliwanag ni Mob na kapag tumatanda at nanghihina ang tao, malinaw nilang nakikita ang kanilang kamatayan. At nang tinanggal ni Kaya ang nakamamanghang kamatayan mula sa isa sa mga babae, nagalit ang natitirang tao at gusto rin nilang matanggal ang kanilang mga specters. Sabi niya na kahit matanda na sila, delikado pa rin sila sa ganitong antas ng pagkagalit, kaya kailangang ilayo sila kay Kaya sa lahat ng paraan. Sinabi niya kay Chai na dalhin si Kaya at magtago habang siya ang humaharap sa mga matatanda. Biglang, hinawakan ng isa sa matanda ang kanyang lalamunan at nagbanta na ilabas ang batang babae na kayang tanggalin ang kamatayan. Pero bago sumabog ang sitwasyon, narinig nilang lahat ang isang boses at ang pagbasag ng kahoy na tungkod habang lumalakad si Matsu sa hallway, sinasabi sa ibang matatanda na umatras at tanggapin ang kanilang edad. Sabi niya, ang pagtanggal lang ng lumang Death Spectre sa kanila ay hindi nangangahulugang mas matagal silang mabubuhay. Ibig sabihin lang, mamumuhay sila sa patuloy na pangamba dahil hindi nila alam kung kailan sila mamamatay. Sabi niya, tanggapin na ang kanilang kapalaran dahil puno na ang kanilang buhay. Agad na bumalik sa kanilang senses ang lahat ng matatanda at nanatiling stunned si Mob. Agad niya itong ipinakilala at dinala kay Kaya. Wala pang ideya si Matsu na may apo siya, sinasabing ang sariling anak niyang babae ay walang puso at wala silang kontak sa loob ng maraming taon. Pumasok sila sa kwarto at nakita si Chai at Kaya na nakatayo, pero may kakaiba sa eksena.
Isang tingin lang kay Kaya na may madilim na mukha at agad nawala ng composure si Matsu. Sumigaw siya sa takot at nanginginig ang buong katawan habang dahan-dahan lumalapit kay Kaya at hinahawakan ng kanyang mga balikat. Umiiyak si Matsu at humihingi ng tawad, sinasabing kasalanan niya ito at hinihingi kay Kaya na patayin siya kung gusto niya pero huwag saktan ng iba. Nag-alala si Chai na parang nabaliw ang matanda at sinubukang hilahin siya kay Ka. Pero napansin niya na kakaiba si Kaya, may napakasuklam ng ngiti sa mukha. Hindi nagtagal, bumagsak si Ka sa sahig at nawala ng malay. Agad siyang inilagay ni Chai at Mob pabalik sa kotse, at ilang sandali lang, nagising siya muli pero wala na siyang alaala sa nangyari. Sa wakas, nakarating sila sa kagubatan kung saan naghihintay ang lahat ng guro at iba pang estudyante. Humingi si Mob ng tawad kay Chai, sinasabing wala siyang ideya na mangyayari ang ganito. Habang naglalakad si Chai kasama si Kaya sa pagsisimula ng kanilang field day, bigla siyang nakaisip, paano kung hindi naman nawala ang mga alaala ni Kaya, kundi ang taong kasama nila sa old age home ay hindi na nga si Kaya mula pa sa simula. Dito nagtatapos ang video. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.